Ibinasura ng Malacanang ang mga ugong na naaresto na si Senador Bato de la Rosa. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, panlihis lang umano ito ng mga kaalyado ni Vice President Sara Duterte sa mga nambubunyag sa impeachment trial. Iginit naman ni Interior Secretary John Vic Remulla na hindi pa nahuhuli ang senador. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. As of 6:00 p.m. last night, there's been no arrest for Senator Bato. Nilinaw ni Interior Secretary John Vic Remulla na fake news ang impormasyong nahuli na si Senator Ronald Bato de la Rosa at dinala sa The Hague sa Netherlands kung saan may arrest warrant laban sa senador sa kasong crimes against humanity. Hindi po totoo yan. Nag-coordinate na po kami sa DOJ, nag-coordinate ang DLG, lahat ng law enforcement units. Senator Bato is still being hunted down. Kinumpirma ng kalihim na base sa ulat ng Philippine National Police nitong Martes ng gabi, nagtatago pa rin si De La Rosa. Sa monitoring ng pamahalaan, huling namataan ng senador sa Mindanao. Of course, we're always open, always transparent naman kung ano nangyari. No, hindi kami ganun. Wala kaming secret operations na hindi malalaman ng mga tao. We were always transparent with what we do. Inihayag din ng kalihim na gagawin ang pag-aresto ng naaayon sa legal na proseso. All the proper channels, all the proper procedures gagawin namin according to rule of law. He will be booked. He will be made to appear in court. Then dadalhin na siya for extradition, for confirmation. Nabuo ang espekulasyon matapos mag-post sa social media ang legal counsel ni De La Rosa na si Jimmy Bondoc ukol sa isang paparating na bad news na sinundan ng mga haka-haka ukol sa pagkaaresto ng mambabatas. Ibinasura naman ng Malacanang ang anilay walang laman at walang kontekstong pahayag ni Bondoc. Sa pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro, timing lang umano ito para matabunan ang mga isiniwalat sa impeachment court tungkol sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte, kaya isa lang aniya itong diversionary tactic ng mga kaalyado ng bise. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.